ayan, welcome po sa ating second online service and kami po ang inyong magiging host. Hello, I am Yuri and I'm with Hannah. So ayan, kami muna po ang inyong makakasama ngayong araw. So ayan po, para po sa ating online viewers, paki-like, share and mag-comment naman po kayo dyan. Good morning po sa inyong lahat. Pwede din po kayong magkamustahan po dyan sa comments and pwede din po itag ang inyong friends and family. Yan, tap-tap po tayo and share po natin sa ating friends and family. So Ate Hannah, kamusta ka ba ngayong week? Ayun, okay lang. Masaya naman kasi walang pasok ng 2 araw. And nakita ko yung Dulansangan performance nung Friday and napakagagaling ng mga students. Totoo, masaya din ako kasi alam nyo ba guys, 2 days kaming walang pasok tapos may Saturday, Sunday ba? So parang sobra-sobra yung pahinga namin kaya tignan nyo naman yung smile namin, abot tenga talaga. So ako din, kamusta ba ako this week? So ayun, masaya din kasi wala syadong ginawa kasi nga walang pasok. And alam nyo ba guys, nakita ko din yung Dulansangan nung Friday. And FYI lang guys ha, pupunta dito yung mamaya yung mga Dulansangan dancers ng Marcelo. So ayan, nakakatuwa at nakakataba ng puso. So ayan, Ate Hannah, kamusta ka ba? Mga ginawa mo ngayong week, mga pinagkaabalahan? Ayun, okay lang naman talaga. Masaya naman kasi wala nga masyadong pasok and may time naman ako para manood-nood ng sa Netflix, ganon, and mag-chill-chill lang. So ayan po, hello po again sa ating mga online viewers. So check po natin yung live, magbatian po tayo. Ayan. So ayan, click natin yung live. So sino na po bang manonood? Hello po kay Ate Emma, good morning po. Blessed Sunday din po sa inyo. So ayan din si Tito Herbert. Hello po, Tito Herbert. Pagaling po kayo. So ayan. Again po, share po natin yung live and feel free po na mag-tag ng mga friends. Ayan. Shout out po kay Kuya Nico Kaiwo. So ayan, hello po Tito Herbert. So ayun, Ate Hannah, ako, share ko lang din pala, no, nanood ako ng, nung Hari at Reyna ng Malolos ngayon, yung Friday din, kasabay ng Dulansangan. Ang gagaling kasi, grabe yung mga talent nila, tapos yung mga rampahan nila, grabe. So, nabibless din ako dahil sineselebrate natin yung Fiesta Republica ba yun? So ayun, nakakatuwa lang din na lagi nating naaalala kung ano ba yung mga culture natin, yung mga naging traditions natin dito sa Malolos. So ayan, hello din po. Hello din po kay Ate Joy. Thank you po sa pagtag ng mga friends niyo po and sa pag-share. Hello, Ate Eunice. Good morning. So ayan guys, don't forget to share and tap our live. Heart po tayo, comment po tayo. Ayan. Ayan. And guys, alam nyo ba, full pack tayo ngayong lagi Sunday. Alam nyo ba, first service pa lang, grabe, ang dami na kagad tao. And ngayong second service, mas dadami pa. So praise the Lord na ngayon parang dati ang laki-laki ng space natin. Ngayon, punong-puno na tayo. So nakakatuwa, di ba? Na malagi na tayong madami first and second service. So, ayan. Hello din po kay Pastor Israel, kay Ate Liz po. Good morning po sa inyong lahat. So, meron din po palang announcement. Wala pong youth service this month dahil po gaganapin po sa January 21 sa last Saturday of the month ang Workers Summit. Ayan. 8 a.m. on-site service. So, ayan, good morning po sa inyong lahat. Sunday. So, ayan, lagi din po nating tatandaan na ang ating worship service is doing every 8 a.m. on-site service and 10 a.m. on-site service and online service din po. Yan. Yon, si Ate Eunice, so daming tinata. Good morning po sa inyong lahat. Hello din po kay Ate Kit na nanonood at kasama natin ngayong live. So ayun Ate Hannah, ano nga ba yung isa pa sa pinakamalaking event na mangyayari ngayong week? So announcement lang din po.
meron po tayong Worker Summit ngayon on January 31 and last day of registration na po ngayon. So sa lahat po ng interested na pumunta, makasama namin sa Worker Summit, ine-encourage po namin kayo na mag-reach out po sa ating mga cell group leaders or sa ating mga kasama sa church para po makasama namin kayo sa Worker Summit. And we will be, we are so happy kung makakasama po kayo. Thank you po. Ayan. Hello din po kay Ate Agnes. Thank you po. Hello din po kay Pastora Glo. Good morning po. O pasabi ni Tito Herbert, pa-shoutout po kay Daddy Lo. Ayan. 3, 2, 1. Sa mga ngaral 12, 1-8. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo namadama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw. Alalahanin mo ang Diyos bago ang mga bituin ay bago ang mga bituin ay lumikas, bago lambungan ang makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago manghina ang iyong mga bisig, bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig, na halos hindi mo na madinig ang maingay na gilingan. Ang huni ng mga ibon at ang himig ng mga awitin. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon nakatakutan mo nang umakyat sa itaas. Bago pumuti ang iyong buhok, darating ang araw. Teka lang. Darating ang araw na tayo'y ang mga tayo'y makikitang naglisaw sa lansangan sa lupa. Ang ating katawang lupa ay babalik. Ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang lahat po ng parangal at papuri ay sa Panginoon. Amen! Muli po at lahat ng pinagpala sa umagang ito ay bigay natin yung malakas nating palakpak sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, maging sa mga kasama po natin dito sa ating worship hall and even sa ating Facebook Live. Nais po namin kayong batiin ng good morning. Sige po, harapin mo yung katabi mo at batiin mo rin ng matamis na good morning. Matamis na good morning. And of course, this morning, nais din nating i-welcome yung mga bisita nating kasama na dito, ang mga Delpilarians. Come on, let's clap our hands at ano ang sasabihin natin sa kanila in 1, 2, 3. Welcome! Welcome! And also, nandyan po kasama natin sila Ate Liza, Ate Chean, tama po ba?
Ayan, good morning po sa inyo. Good morning po. Ano po ang ating isisigawin? 1, 2, 3, welcome! At sa inyo pong lahat na hindi ko bumabati ngayong umaga nito, nagagalak po ako. At lalong higit pong nagagalak ang Panginoon dahil sama-sama po natin siyang pupurihin sa umaga na ito. Kagaya po ng sinabi ng ina, hanggat may ngipin tayo, hanggat malalakas ang ating mga bisig, ay sama-sama nating purihin ang Panginoon. Kaya handa na ba tayong pumalakpak, sumayaw, lumundag para sa Panginoon? Come on, let's clap our hands to Jesus. Whoa-oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, let's sing! Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Minsan ba araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw. Kayo naman po, araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Sa pagkakataon po na ito, sama-sama natin idedeklara na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay walang katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. O wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. In one voice, wala kang katulad. Katulad, lalala kang One more time! Wala kang katulad! Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad.
sa amin, Panginoon. Kaya naman sa sama-samang tinig, pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Kayo naman po. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. O, sundan po natin yung mga dancers. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo ang baliw, nadarama bawat sandali. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. O ikaw lamang po, Jesus. Hindi ka po mapapantayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. In one voice, Jesus, ikaw lamang. Come on, let's give God our best clap offering. Yeah. Alam niyo po, this month, natutunan natin kung ano talaga si Lord sa atin. So, this month, ni-reveal sa atin ni Lord kung sino siya, that He is our great provider, our healer, and our God is true. Amen po. And siya ang ating refuge sa panahon na kailangan natin siya. So, ngayon, dahil ni-reveal ni Lord sa atin kung sino siya, we can humbly say na, Lord, less of me and more of you. Let this song be our prayer na yung nilalaman ng kantang ito na gawin nating panalangin kay Lord na siya lamang yung makitaas sa buhay natin at isantabi muna natin yung sarili natin para mapapurihan yung tunay na Diyos. Amen po ba? Kaya, come on, minsan pa, bigay natin yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. And let's sing this song. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. Come on, let's sing. The God I know, righteous and holy. The God I know is faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The
God, I know, light of this city. God, I know, strengthens the weak. God, I know, your heart beats within me. As you are, so are we. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. God, I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of
sa inyong lahat. Ayan, habang humahanap po kayo ng komportableng mauupuan, welcome po sa ating mga kasama online ngayon. Naniniwala po ako na kung gaano po kainit yung presensya ni Lord dito sa on-site, ay kasama po namin kayo na naglalagablab din dyan sa online. So, hello po Tita Sugar na nasa La Union, kila Tito Raddy po na nasa US, at sa lahat po ng mga kasama namin online ngayon ay comment lang po kayo dyan at naniniwala po ako na kasama po natin si Lord. Do you believe that? Okay. So good morning po sa inyong lahat. Once again, ako po si Pastor Israel, ang panganay na anak po ni Pastor Arman at ang kanyang kabatok. Okay po. Yung kanina pong nag-lead dito na lalaki, hindi po yung si Pastor Arman. Anak niya po yun, Junior. Okay. Kamukha daw po niya si Sam. Ano? Pero praise the Lord. Sino po dito yung blessed na blessed ngayong umaga na to? Yan. Okay, ina-acknowledge ko po ang presence ng bawat isa. Ako po yung masayang-masaya na makita po sila. Ma'am Rose, tama po ba? Si Ma'am Rose, si Ate Liza, at si Ate Chean. Ano po yung sisigaw natin sa kanila? 1, 2, 3! Welcome! Okay. And of course, nakita ko din dyan si Pastor Raul. Ayan, ano po sisigaw natin kay Pastor Raul? 1, 2, 3! Pastor, magra-rap daw po ulit, mami. Ay, hindi po ano. And of course, lahat po kayo ay ina-acknowledge ko yung presence ng bawat isa. Pero ngayon po, meron tayong mga bisita. Okay, sila po ang Del Pilarians na nag-champion sa Dulansangan. Wow! Palakpakan nga po natin lahat ng Del Pilarians. Of course, sa pangunguna po ni Sir Pat. Nasaan ba si Sir Pat dyan? Pat, nasaan? Ayun, ayan po. Oh. Ayan. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay ni Sir Pat. Si Pat po ay dati nating kasama dito. Kasama ko po yan, kasama po namin yan na nag-o-organize sa church. Siya po ay kasama namin sa spoken poetry din dito. At siya din po ay nagko-choreo ng dance, di ba? Sample daw, Sir Pat. Wag naman na. Okay, so welcome sa lahat ng Del Pilarians. Pwede ko bang marinig lahat ng sigaw ng Del Pilarians? Ayan. Yung mas malakas yung sigaw na nag-champion. Ayan. Alam niyo po ba, tama ba ako na 13 years na, ngayon lang ulit nag-champion ang Del Pilarians? Wow. Grabe naman po, Dati po, Del Pilarian din ako. Kasali ako, wala pang Dulansangan nun. Meron tinatawag na spoken poetry naman noon. Okay, so harapin mo nga po yung katabi mo, sabihin mo, welcome! Okay, welcome po sa bawat isa na narito. Naniniwala po ako may gagawin dakilang bagay si Lord ngayong umaga na to. Do you believe that? Amen. So lahat nga po ng inaantok pumalakpak. Hindi po, lahat ng excited sa Panginoon. Ha? Nakaisa din si Pastor. Binanggit ko pa yun, Pero para ma-relax po ang bawat isa ngayon na narito, gusto ko pong tignan natin tong sinihan na to. Imaginein, pagganahin natin yung imagination natin na ikaw ay nakaupo sa sinihan. Saan po ba may magandang sinihan dito? Hari? Sa Vista Mall. Ayan, mukhang lagi si Erson dun, sa sinihan. Meron pa po ba kayong alam na magandang sinihan? Okay. So ngayong umaga na to, imagine niyo nga po nakaupo ka dyan, malamig na malamig ang aircon at nagpa-popcorn ka. Tapos eto po i-imagine niyo na pinapanood nyo. Ready na po ba kayo? Imagine niyo, ipe-play ngayon lahat ng magaganda mong ginagawa. Sige nga po, imagine niyo, po-post mo na, tatahimik mo na ako. Imagine niyo nagpe-play doon. Ano kaya yun? May naisip po ba kayo maganda? Kasi kanina pong 8 a.m. may sumagot, wala. Hindi. Okay. Palitan natin. Mas pasarapin po natin. Ito, imagine niyo naman, okay, yung mga pangit nyong ginagawa. Tagalan ko pa po ba? Oh. Okay na. Okay na, Pastor. Ang sarap ng tawa ni Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Ayan, so, sige po, yan po kasi ay may kinalaman sa pag-uusapan natin ngayong umaga na to. So, na-imagine niyo po ba, ano po mas marami niyong naisip na, o na-imagine niyo, yung maganda niyong ginagawa o yung pangit? Yung pangit, Pero alam niyo po, ngayong umaga na to, naniniwala ako na bago ka lumabas ng pinto na to, magkakaroon ng mas magandang quality yung pamumuhay mo sa mundo na to. Do you believe that? Amen. Umpisahan po natin ito sa isang trivia. Alam niyo po ba na merong tinatawag na Hawthorne effect? Sabihin niyo nga po, Hawthorne effect.
Okay. Ano po itong Hawthorne effect na ito? Yung Hawthorne effect daw po na ito, people tend to perform better when they know someone is watching them. Yung Hawthorne effect po pala na to ay yung taong nagiging magilas pagka alam niyang may nanonood sa kanya. Meron po bang ganito dito? Halimbawa sa trabaho na lang, biglang dumating yung boss, naging busy. Okay. Doon sa mga dulansangan, di ba, pagka nagpa-practice kayo, dumating si Sir Pat, ano ginagawa nyo? Mas matindi yung energy, di ba? So, parang ganito daw po yun. Yung Hawthorne effect na yun, pag alam na merong nanonood, mas ginagalingan. Tignan mo nga yung katabi mo, sabi mo, mas galingan natin, ha? Okay. Sabi po ng statistics, says people are 90% more honest when being watched. Yung mga tao daw po mas nagiging tapat yan pagka alam nila na tinitignan yan. Sino po dito yung minsan ganun, yung pagka may ginagawa ka, di ba, focus na focus ka, sabi, ikaw daw magaling doon, tapos papanoorin ka. Di ba, papanoorin ka. Tapos habang pinapanood ka, ikaw naman tense na tense ka kasi bawal magkamali. Diba? So, ganun daw po itong Hawthorne effect na to. Mas ginagalingan pagka may nanonood. And let me tell you, ngayong umaga po na to, sa tanang buhay mo, kailangan malaman mo na inoobserbahan ka ng Panginoong Jesucristo. Amen! So, palakpakan na po natin si Lord doon. Kaya pinamagatan ko po yung pag-uusapan natin ngayon na pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3. Under observation. Amen. Alam niyo po, sa buhay natin, hindi mo lang kailangan malaman na kasama mo ang Diyos para mas mamotivate ka na mamuhay ng tama. Kailangan malaman mo din na inoobserbahan ka ng Diyos. Amen. Ngayong umaga po na to, basahin natin yung salita niya. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Brothers and sisters, lahat ng ginagawa mo, lahat ng pinagdadaanan mo, kita ng Panginoon yan. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ba kailangan mo? Parang mahina. Sikuhin mo sa bilbil, sabihin mo, magkano ang kailangan mo? Para mas malakas po ang tawa nyo nung magkano na. So sa English, sabi dito, nothing in all creation is hidden from God's sight. Walang nakakalagpas sa paningin ng Panginoon. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Mga kapatid, ngayong umaga na to, pagka po yung katabi mo ay inaantok, may challenge po ako sa inyo lahat. Tanong niyo po akong ano. Pag nalaman mo at naramdaman mong inaantok, tignan mo ng mabilis. Lingunan mo, sampulan mo nga po. 1, 2, 3. Ay, yan. Pag kami nakita po akong lumingon ng ganyan, ibig sabihin, nagkakaintindihan na tayo. Okay, so, kaya kurutin mo na yung kurutin mo na yung bilbil mo para hindi ka antokin. Pero bago po lahat yan, meron po akong mahalagang announcement sa inyo ulit. Huwag po kayong magugulat, huwag po kayong masyashock. Promise? Ready na po ba kayo? Ilan po guhit? 2. Okay. Yung iba, nag-ano na ako, buntis si Pastora Marge. Okay. Yan po ay isang pregnancy test. Palakpakan niya po natin si Lord doon. Alam niyo po, nung 8 a.m. kanina, naku, daming na-prank. Ito po ay pregnancy test na isang tool na ginagamit po iyan ng mga tao para obserbahan kung buntis ang isang babae. Diba? Pagka 2 linya daw po ay buntis. Okay, yan po ay sample ko lang. Hindi po talaga buntis si Pastora Marge, ha? Yan po ay tool na ginagamit ng tao para obserbahan. Ano po yung mga tool na ginagamit ng tao? Meron na po nakatry nito, lie detector. Yung pagka obserbahan ko nagsisinungaling ka, lalagay mo yung kamay mo dyan, pag nagsinungaling ka, makukuryente ka. Okay, ano pa po? Meron dito yung radar speed gun. Sa NLEX po yan, yung babarilin niya sa sakyan mo para maobserbahan kung matuling ka ba o hindi. Kanina pong 8 a.m. may nahuli na daw po pala na ganyan na matulin. Ano pa po ito? Dahil nagpaskot bagong taon ay yung timbang. Meron po ba dito nag-o-obserba ngayon? Hey! Meron ba nag-ano? Bumigat ba ako? Gumaan ba ako? So yan po ay ginagamit para mag-obserba ng ilang bagay. At ito po'y matindi. Yung CCTV. Sabi nga po, CCTV. May nakapasok na po ba sa isang room na puno ng monitor na puro CCTV? Wala po. Hindi, meron na po ba?
Sige, Emma, nakapasok ka na po. Paano nyo po tinitignan lahat yan? Kasi po, na-curious ako, di ba, sa dami ng monitor niyan, paano minomonitor? Ang tingin ba? Pag ganon? Di ba, parang paano malalaman na ganun ba, Kuya Eman? Okay, kung gusto niyo pong magpa-install ng CCTV, nandito po ang EYM CCTV. Palakpakan nga po natin doon si Lord. Okay. So, ito po ay mga tools na kung saan inoobserbahan ng tao ang isang bagay. May naalala po ako, nandiyan ba si Chuchi, si CJ, at saka si Marge. Si Marge daw po, nung bata siya, pagka Pasko daw po ay bibigyan siya ng pera. So, titignan siya. Pagka hinagisan daw po siya ng 5 piso, mag-i-spaghetti pababa. Naalala ko si CJ at si Chuchi, ganun din. Pag bibigyan ng pera, talagang matindi ang spaghetti pababa. Tignan mo nga katabi mo, kung inaantok yan, mag-spaghetti pababa ka nga. Okay. So, ano po ibig kong sabihin? Marami pong tao ang naiiba ang kilos pag inoobserbahan. Pero listen to this, ang sabi po dito, living in God's watchful eyes is not a burden. It's the key to living better and fruitful lives. Ang tao daw po, pagka nalaman nila na, uy, nakatingin si Lord sa'yo. Ang nagiging dating sa kanila, parang burden yun. Kabigatan sa kanila yun kasi hindi na sila makakagawa ng paborito nilang kasalanan. Hey! Tanong mo yung katabi mo, ano ba paborito mong kasalanan? Huwag mo na sagutin, ha? Okay, isipin mo na, ano ba paborito mong kasalanan? Naniniwala po, meron tayong paboritong kasalanan. Pero ang sabi dito, ito daw po ay key para mamuhay ka ng mas may quality at namumunga sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, ready na akong mamuhay para kay Lord. Okay. So yan po ay yan po yung mga observation na tools na ginagamit ng tao. Pero puntahan po natin ngayong umaga na to. Ano naman yung ginagamit ng Diyos na observation tools sa'yo? Mag-isip nga po kayo sa tingin nyo. Ano yung ginagamit po ng Diyos para obserbahan ka? Ano kayo ginagamit ng Panginoon? Siret na po kayo. So una, God uses the heart as His measuring tool. So paliwanag po natin yan kung paano yan. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga kabataan, ang sabi dito, tinitignan pala ng Diyos yung puso mo. Kapag why you serve. Bakit ka nagsaserve sa Panginoon? Tama po ba yun? Okay. Tinitingnan din ni Lord yung puso mo kung bakit ka nagbibigay, kung bakit ka nagpapatawad, kung bakit mo ino-offer yung sarili mo sa iba. Okay. Yung pangatlo, tinitingnan ng Diyos yung puso mo kung ano yung laman nito, kung bakit ka sumusunod. So listen to this, tingnan niyo po lahat po ng action na iyan ay pwedeng same action. Pare-pareho po yan. Magsaserve ka, magbibigay ka, susunod ka sa Panginoon, pero different heart. Sabi niyo nga po, different heart. Tinitignan ng Diyos yung puso mo. Minsan po, ganito titignan niya, bakit ka nagsaserve? Sige na nga, maglilingkod na nga ako kay Lord. Sabi kasi ni Pastor. Naglingkod. Pero yung iba namang side, sabi, maglilingkod ako kay Lord kasi deserve ng Panginoong paglingkuran siya. Nakita niyo po yung pagkakaiba nun. Palakpakan nga po natin si Lord. Yung palakpak niyo po hanggang ulo lang ni Tito Bal. Ayan. Yung palakpak na para sa Panginoon. Yes, eto naman. Why you give? Bakit ka nagbibigay ng kapatawaran? Sabi, sige na nga, papatawarin ko na yan kahit nakakainis, makita yan. Huwag kang papakita sa akin na papatawarin na kita. Pero sa kabilang banda naman, ito naman yung maganda. Patatawarin ko siya kasi naranasan ko yung kapatawaran mula sa Panginoon. Nakita niyo po, pareho nagbigay ng kapatawaran pero magkaiba ng puso. Ito yung pagsunod. Di ba? Sige na nga, tutugtog na nga ako dito. Parang si Sam na lang. Kakanta na nga ako dito kasi sabi ni Pastor Arman, kumanta ako Pero sa kabilang banda, hindi. Gagamitin ko yung magandang boses ko kasi deserve ng Panginoong paglingkuran ko siya. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, sige po sabihin mo, gamitin mo na yung magandang boses mo para sa Panginoon. Okay, alam niyo po ba, open. Open po yung hindi pala singers, open yung ilang ministries para mag-serve ka sa Panginoon ngayong taon na to. Sabi dito, same action, different heart, pero different result before God. Alam niyo po mga kapatid, pagka na-please mo ang Panginoon, naniniwala ako, bubuksan niya ang durong awan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masasaganang pagpapala na nagmumula sa Kanya in the name of Jesus. Amen. Alam niyo po, sa lahat ng yan, ang nakita ko, there is always a better way, a better choice, and a better response. Kaya, choose wisely. Sabihin mo nga sa katabi mo, choose wisely.
Di ba, minsan nahaharap tayo sa mga pagsubok sa mga challenges sa buhay natin, pero iba yung puso na nakakonekta sa Panginoon. Alam mo kung paano haharapin ng tama yan. Hindi mo siya, alam niyo, hindi mo na lang ikikwento sa tao Kung baga, iluluhod mo na lang sa Panginoon yan. Sino po dito yung minsan, pag dumadaan na siya ng problema, nagkukulong na lang sa kwarto tapos iniiyak lahat sa Panginoon? Meron po bang ganun? Ayun, si Ate Cheryl, palakpakan niya po natin si Lord doon. Ang sarap po sa pakiramdam, parang gumagaan ka. Kasi sabi po dito, dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Ito po ay isang babala na alam ng Diyos yung layunin ng puso mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Tignan mo po yung katabi mo, sabihin mo, bakit ka ba nagsaserve kay Lord? Oh, napaisip ko kayo, bakit nga ba? So ano po yung una na ginagamit ni Lord na tool? Ito po ay ang heart o ang puso. Pangalawa, yung God uses records. Sabihin nyo nga po, records. Alam niyo po ba na may kanya-kanya tayong records sa Panginoon? Anong pangalan ni Pogi? Ayan, ganito po ako, Pogi, nung bata ako. Tara dito, tayo ka muna, Pogi. Ano pangalan mo, Pogi? Armando po. Armando po. Armando po. Junior. Ay, hindi naman. Hindi naman. Tama, Junior. Junior po ba ito? Tama. Oo, di ba? Galing. So, ano yung tanong ko? Nasaan ako? Nawala ako kasi Pogi. Dax. Ano nga? Nasaan po ako? Ate Liza? Ayan, records. Alam niyo po ba na meron tayong kanya-kanyang records sa Panginoon? At alam mo ba, Armando po? Armando, nakita ng Diyos lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. And I declare na yung bata po na to ay magkakaroon ng magandang future kasama ng mga kasama niya ngayon. In Jesus' name. Amen. So God uses records. Unahin ko na po, alam nyo ba na nakikita ng Panginoon yung hidden faithfulness mo sa Kanya? Yung tipong nananatili ka sa ministry kahit pagod ka na, kahit tahimik, kahit parang walang nakakapansin po sa'yo, magpapatuloy ka. Ang tawag po doon, hidden faithfulness. Hindi man makita ng tao yung ginagawa mo, kitang-kita ng Diyos lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Amen! Amen. So, kanina po may isang pumalakpak, ngayon wala na Palakpakan nga po natin si Lord. Diba? Pangalawa, tinitignan ni Lord yung mga quiet obedience mo sa Kanya. Sabihin mo nga po, quiet obedience. Yung tipong patuloy kang nagpe-pray kahit wala kang nakikitang resulta pa dun sa ipinapanalangin mo. Alam niyo po mamaya, may ikikwento po akong testimony sa inyo na titiyakin ko po sa inyo, may i-inspire ang bawat isa. Gusto niyo na po bang marinig? Sige po, mamaya na lang. Yung pangatlo muna tayo. Okay. So sabihin niyo nga po, unseen sacrifice. Naniniwala po ako na bawat isa dito, meron tayo kanya-kanyang sinasakripisyo. In example ko po kaninang umaga si Ate Shirley, 3 po ang anak niya na maliliit pa, sunod-sunod. Pero alam niyo po, nagpa-practice yan dito, kumakanta sa Panginoon, hawak-hawak at karga-karga, nagpapadede pa ng bunso niya. And that is unseen sacrifice. Amen. Yung talaga nagsasakripisyo ka para sa Panginoon. Bakit? Kasi worthy na pagsakripisyohan ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, worthy yan. Okay. So yan po yung 3. Naniniwala ako ngayon na meron po tayo kanya-kanyang sakripisyo. Ito pong mga dulansangan na to. Naniniwala ako nagsakripisyo kayo ng oras, ng pagod, minsan pati pera. Tama ba? Okay, ganun din si Sir Pat Pero alam nyo, nakita ng Diyos, inobserbahan kayo dun sa pagpapractice nyo. Aba, nag-champion pa. Yung palakpak niyo po, parang hanggang ulo na lang ni Kuya Ben Malapit nang umabot sa bubong Sabi dito, kahit tahimik ang hakbang, kahit walang palakpakan, listen to this, basta sigurado ang direksyon palapit sa Panginoon. Amen. Yung tipong kahit na dahan-dahan na lang yung hakbang mo, kahit na mabagal yung pag-usad mo, kahit na hindi ka pinapalakpakan ng tao, basta sigurado ka na yung direksyon mo ay papalapit sa Panginoong Hesukristo. Pwede po ba nating gawin nating goal ngayong taon yan, yung lalapit ka kay Lord hindi dahil sa tao, kung hindi dahil mahal mo ang Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi dito, heaven keeps better records than people. Minsan ang tao po laging nakikita yung pangit na ugali mo. Minsan po, nagsasabi pa niyan, yung katabi mo. Tingnan mo nga po. Hindi naman po yan, Di ba? Pero alam niyo po, ang tao, minsan talagang titignan kung ano yung pangit sa'yo. Pero ang sabi po dito, mas tinitignan ng Diyos yung kaya niyang gawin sa buhay mo.
Amen. Sabi dito, hindi lahat ng sakripisyo mo ay nakikita ng iba. Pero sa Diyos, bawat luha mo ay mahalaga. Kaya tinanong ko po si Ate Cheryl kanina kung kanina, di ba yung parang hindi mo na ma-explain sa salita yung pinagdadaanan mo. Na-experience nyo na po ba? Yung parang tumulo na lang yung luha mo. Tapos naramdaman mo yung init ng pagyakap ni Lord sa'yo. Ang sarap po nun, ano? Tapikin mo nga po sa balikat yung katabi mo, sabi mo, pag nanghihina ka, yayakapin ka ng Diyos. Ang sabi po dito, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Alam nyo, hindi nakakalagpas sa Panginoon yung ginagawa nating pangit. Pero ito po'y good news. Mas lalong hindi nakakalagpas sa Panginoon yung ginagawa mong mabuti para sa Kanya. Sino po dito ang gumagawa ng mabuti? Naniniwala po ako, lahat tayo dito, no? Kasi kung di ka gumagawa ng mabuti, ang ginagawa mo ay masama. Pero alam niyo po, recorded sa Panginoon. Pwede kasing may mga taong mabait pero hindi mabuti. Pero naniniwala ako na ang taong mabuti ay mabait. Kaya sabi mo sa katabi mo, mamaya lilibre talaga kita, Kaya ka narito, Okay, libre daw kayo ni Sir Pat mamaya, Nasubo pa Sir Pat. Pagka daw nilakasan niyo yung sigaw, talaga sa Maxes ba, Sir Pat? Hindi na, ano. So ano po yung ginagamit ni Lord? Una ay yung heart. Pangalawa ay, sino po dito ang ready na ngayon na magdagdag ng magandang record niya sa Panginoon ngayong taon na to? Sumigaw po ng Jesus! Yung mas malakas, Jesus! At pangatlo, ito po yung tool na gagamitin sa'yo ng Panginoon. God uses His Son as the final standard. Mga kapatid, pwedeng makalimutan nyo na lahat ng sinabi ko, pero wag nyo pong kakalimutan to na yung pamumuhay na ginawa ni Jesus, yung standard ng Panginoong Jesucristo kapag inoobserbahan ka niya. Ang sabi dito, God observes our lives through Jesus' examples. Ano ba yung mga katangian ng Panginoon? Amen. Yung humility niya, mababang loob. Alam niyo po ba na ayaw ng Diyos ng taong hambog? Sabihin niyo nga po, ayaw ng Diyos ng taong hambog. At sabihin mo sa katabi mo, salamat at hindi ikaw yon. Muntik lang. Muntik lang. Ano? Okay, so, hindi po. Ang gusto ng Panginoon, kasi si Jesus, bagamat Diyos na nagkatawang tao, siya ay nagpakababa sa harap ng maraming mapagmataas na tao. Amen. Mga kapatid, alam niyo ba, di bali nang ikaw yung pinagsasabihan ng masakit kaysa ikaw yung nagsasabi ng masakit. Di bali nang ikaw yung nagpapatawad kaysa ikaw yung laging, alam niyo yun, ginagawa ng masama. Amen. Di bali nang ikaw yung umintindi kaysa ikaw yung laging iniintindi. Kasi yun yung ginawa ni Jesus. Amen. So pangalawa, sabi dito, integrity. Yung integrity may nakakakita man o wala. Kumusta ka po mag-isip pagka ikaw na lang mag-isa? Sige nga. Kumusta ka mag-isip pag ikaw na lang mag-isa? Kumusta yung integrity mo? Nananatili ka ba tapat sa Panginoon? Pangatlo, yung faithfulness. Sabihin nyo nga po, faithfulness. Kahit minsan hindi na tayo tapat, si Jesus tapat pa rin Bakit? Dahil may pag-ibig siya sa ating lahat. Amen. Sino po dito yung excited lagi na mag-pray? Meron po bang ganun dito? O baka sakaling pagka magpe-pray ka, ginagawa mo na lang out of duty. Di ba? Pagka magpe-pray ka po, lagyan mo ng excitement. Lagyan mo ng joy yung puso mo. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo ba yan? So ano po yung unang tool na ginagamit ng Panginoon? Yung heart. Pangalawa, yung records. At pangatlo, yung standard na pamumuhay ng Panginoong Jesucristo. So yan po yung mga observation tools na ginagamit ng Panginoon. Sir Pat, dapat 100 to 3 na lang kasi baka abutin tayo ng 3 p.m. Ililibre mo pa to sa Amelitos. Lakas ng palakpak nyo pagka Okay. Pero ang tanong dito, mga kapatid, gaano ka-importante ang obserbasyong ginagawa ng Diyos? Oo na, Pastorel, alam ko na inoobserbahan ako ng Panginoon. Kita niya lahat ng ginagawa ko. Pero ang tanong, kumusta po ba at gaano ka-importante ang obserbasyong ginagawa sa'yo ng Panginoon? Sabihin nyo nga po, importance of God's observation. Dalawa lang po ito, embrace yourselves. Pumalakpak po lahat ng inaantok. Hindi lahat ng excited na marinig to. Sige po. Yan. Una, sa dalawang bagay, observation comes before promotion.
Alam niyo po ba na inoobserbahan ka muna ng Diyos bago kanya i-promote? Parang ganun din po sa trabaho, di ba? O obserbahan ka muna ng boss mo bago ka i-promote. Deserving ka bang i-promote? Ngayon, tatanungin kita. Kaya ka kaya nandyan sa sitwasyon mo ngayon, deserving ka bang ma-promote? Amen. So nahahamon po ba ang bawat isa? Sabi dito, promotion, advancement in position or responsibility usually due to performance. Pagka ikaw daw po ay pre-promote, dahil magaling yung performance na ginawa mo eh. Sabi dito, promotion rewards what you've already done. Nangyayari ang promotion sa bagay na ginawa mo na. So para sa madaling salita po, kaya siguro talagang nag-champion ang Marcelo dahil nagkaroon sila ng tawag dito ng pagpupursige. Ganun lang yun eh. So, promotion rewards kung ano na yung ginawa mo. Itatanungin po kita, ano na ba yung mga nagawa mo kay Lord ngayon? Gusto ko po yung nag-iisip kayo. Lalo yung, ano pangalan ni Kuya? Yung katabi ni Ate Gracie. Sino? Ha? Si Niel. Niel ba? Tama, ano talaga nag-iisip siya, nakaganon siya kanina. Okay, palakpakan na po natin si Lord. Wala na talaga pumapalakpak. That's promotion. Alam niyo po sa Bible, inangat ang Panginoon, merong prinomote na ang pangalan niya ay Joseph the Dreamer. Sabihin niyo nga po, Joseph the Dreamer. Joseph was promoted in Egypt after proving faithful in Potiphar's house and prison. Alam niyo po ba na si Joseph the Dreamer ay naging pangalawa sa pinakamataas na ranggo sa buong Ehipto? Bakit? Paano siya prinomote ng Panginoon? Nung nandun siya sa bahay ni Potiphar, inakit siya nung asawa ni Potiphar eh. Pero may integrity siya, hindi siya nagpaakit, naging tapat siya sa Panginoon. Kaya ang nangyari po sa kanya, na-promote siya bilang pangalawa sa pinakamataas na ranggo eh. Amen. So sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka na bang ma-promote ng Panginoon? Just be faithful. Amen. Sabi dito, kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, maging tapat ka pa rin sa Panginoon, siya na ang bahala sa promotion. Palakpakan po natin siya. Si Kuya Herbert po, kung makikita nyo, siya po yung na-aksidente sa motor. Dinalaw po namin siya nakaraan. Talagang hindi siya makalakad. Kung makikita nyo po yung bakal sa paa niya, tagusan po sa binti. Ma'am Rose, tagusan na gano'n, no? Hindi siya makalakad. Pero alam niyo po, sabi ko kay Kuya Herbert, pagdadaanan mo lang yan. Amen. Kasi naniniwala po ako na nasaan ka mang sitwasyon, pwede ka pa rin naman talaga maging tapat sa Panginoon. Amen. Kahit wala na po kayong bigas na isasaing mamaya, kahit wala na po laman yung ATM nyo, yung bank accounts nyo, kahit nga baka po minsan meron ngayon dito na piso na lang ang laman ng bulsa mo. Alam niyo mga kapatid, si Lord ang bahala sa'yo. In Jesus' name. Pangalawa, ang sabi dito, observation comes before elevation. Ito po yung pinakamasarap. Sabihin nyo nga po, elevation. Naniniwala ko lahat dito elevate ng Panginoon. Sabi dito, elevation is lifting someone to a higher state, purpose, or influence, not just by title. Ang sabi dito, elevation happens when God sees passion, not just performance. Pag nakita ng Panginoon na naglalagablab ka sa paglilingkod sa Kanya, aba, hindi pwedeng hindi niya i-elevate yung buhay na meron ka. Amen. Wala nang palakpak talaga para sa Panginoon. Ayan. Alam niyo po, sa Bible, meron ding isang example na character na in-elevate ang buhay ng Panginoon. Tanong niyo po kung sino. Siya po ay si King David. Sabihin niyo nga po, King David. King David was anointed king while still a shepherd boy. Nung siya pa lang po ay pastol, nagpapastol lang po ito sa bukid, parang papayat-payat, tapos batang-bata. Pero sabi dito, his heart mattered more than his position. Kwento ko po sandali. Alam niyo po ba na si Samuel ay kinausap ng Panginoon, uy, puntahan mo nga si Jesse, meron siyang 7 anak na lalaki, tapos meron kang i-anoint sa kanya bilang hari. So, nung nandun na po si Samuel sa bahay ni Jesse, tinignan niya na ngayon lahat ng mga kapatid ni David, wala si David nun. Nandun po siya sa pastulan. Sabi niya, hindi yan yung mga i-anoint na hari Okay? So, nung dumating ngayon si David, yan ang i-anoint na hari. Mga kapatid, yung kapatid po ni David, mga maskulado Pero sabi ni Lord, wag mong tignan ang kanilang panlabas na anyo. Mga kapatid, gusto sabihin sa'yo ng Diyos, ano man yung kahinaan mo, kahit meron kang kahinaan, kahit hindi ka ganun kakisig, kahit hindi ka pa ganun kalakas, kayang i-elevate ng Diyos yung buhay na meron ka. Amen. And that's King David.
Nagpapastol lang po ito nun eh. Tapos biglang tinawag, inanoint bilang hari, eh may hari pa nun. Si King Saul. Ano po yung sinasabi ng Diyos dito? Hindi kaya ka po narito ngayon at narinig mo yung message ng Panginoon kasi handa na ang Diyos na i-elevate yung buhay mo. Ang tanong, ready na ba yung puso mo? Tanongin mo yung katabi mo, siguin mo sa bilbil, ready na ba yan? Sabi dito, kung ano ang meron ka, use it for the glory of God. Amen. Come on! Kung ano yung meron ka, wala ka man pera, meron kang oras. Amen. Wala ka man ng mga bagay na ganito, meron ka naman talento na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen po ba doon? Kasi sabi dito, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantag sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Pero alam niyo ba mga kapatid, meron pong tinatawag na war verse. Sabihin niyo nga po, war verse. Amen. Ano tong war verse na ito? Yung war verse po na ito ay ang sabi ng Diyos, panghawakan natin ngayong buong taon na to. Pagka may problema ka, pagka meron kang bagay na pinagdadaanan at hindi mo na alam yung gagawin mo, meron ka dapat tinatawag na war verse. Ito po yung salita ng Panginoon na panghahawakan mo. Ready ka na po ba? Amen. So ito po ay kinuha after dun sa binasa natin kanina, nakita daw ng Diyos lahat eh. Tapos ito yung sinabi niya sa verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So our verse, ngayong taon na to, pagka dumanas ka ng karamdaman, panghawakan mo to, pwede kang lumapit sa trono ng Panginoon. Amen. Pagka masisira na yung pamilya nyo, panghawakan mo to. Pwede kang lumapit kay Lord. Pagka hirap na hirap ka sa studies, panghawakan po natin to. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Pagka meron kang hinihiling na gusto mo nang makamtan, lumapit ka sa Panginoon. And this is the big idea. Pinakamalaking revelation na message po ng Panginoon ngayon. Sabi dito, tignan niyo po expose na sa Diyos lahat ng kahinaan mo. Sabi, kita niya na lahat eh. Kanina, di ba? Sabi dito, expose na sa Diyos lahat ng kahinaan mo, pero pinalapit ka pa rin sa Kanyang trono. Alam niyo po, ang tawag doon, pagmamahal ng Diyos na totoo. Sabi doon, kita na lahat eh. Di ba? Nung binasa natin, kita na ng Diyos lahat ng pangit na ginawa mo. Lahat ng magandang ginawa, kita na ng Diyos eh. Pero alam niyo po, dun sa verse 16, sabi niya, lumapit kayo sa trono, lalo na sa panahon na kailangan nyo. Amen. Alam niyo po, ito po ay si Suicide Boys Scream. Ang pangalan niya ay Scream. Sabihin niyo nga po, Scream. Siya po ay isang atheist. Hanggang dumating yung time na nakakilala siya sa Panginoon. Alam niyo po, meron pa nga siyang lyrics sa kanta niya na ang sabi niya, Lucifer, please save me! Pero alam niyo po, na-encounter niya ang Panginoon. Pinalitan niya to habang nagko-concert siya. At ang sabi niya dun sa lyrics, Jesus, please save me. Ganun ang nagagawa pag na-encounter mo ang Panginoon. Ang sabi niya, the same God we mock, ang parehong Diyos na tinuya-tuya namin is the same God who saved us. Alam niyo po, sige, palakpakan natin ang Diyos. Baka sakaling ikaw yung tao, kabataan ngayon, nanay, tatay na kinwestiyon mo ang Diyos, nagduda ka sa kakayahan ng Panginoon, alam niyo, ang sinasabi ng Diyos sa'yo, nakita niya lahat ng pinagdaanan mo at ngayong malapit yung relasyon mo sa Kanya, ngayon ka pa ba niya pababayaan? Siyempre hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Because the God I know is faithful and true. Ang Diyos po na kilala ko ay faithful sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, at siya ay totoo. Ito na po yung testimony na sinasabi ko sa inyo kanina. Alam niyo po ba na nung bata po kami po ay lumaki sa Baguio. Alam po ni Pastor Raul yan. Kasi po nung mga bata kami, tinuruan niya kami na mag-rap. Po, mamaya maririnig niyo po siya mag-rap. And hindi po naging madali yung buhay namin sa Baguio, mga kabataan. Mga lahat po nandun dito. Hindi po lingid sa inyong kahalaman. Kami po noon ay mayaman, pera lang ang kulang.
Kami po ay umuupa sa Baguio, palipat-lipat kami ng bahay, Armando. Palipat-lipat kami ng bahay kasi naging tanong na sa isip ko, ba't ba kami palipat-lipat? Alam niyo po, ako pa lang yata yung may isip nun, tsaka si Art, kasi bata pa po yung mga kapatid ko. Yung pala, kaya kami palipat-lipat dahil pinaalis po kami at pinalalayas kasi wala nang pambayad sa mga nirerentahan namin. So, nung ako po ay 12 years old, tandang-tanda ako po na meron kaming inupuhan sa Baguio na up and down siya. Yung up and down po na to, ang ganda ng bahay, pero dumating sa point na hindi na ulit makabayad. So alam niyo po yung matinding ginawa sa amin, tandang-tanda ko po sa isip ko na yung may-ari ng bahay na yun, nagpadala po siya ng 2 spiritista. Sabi niyo nga po, spiritista. Yung 2 spiritista po na to ay pinatakot pala kami. Alam niyo po, yung 2 babae na to, sa murang edad ko na yon, bigla ba namang nagsalita ng maliit na boses? Sabi dito, dito sa kwarto na to ay merong makapangyarihan na spirito. Totoo po ito This is a true to life story. Nagtataka ako, nag-uusap silang 2, nagiging ganito yung boses nila. Tinanong ko po basta may pinagtanungan po ako na kuya ko yata nun gumagawa sa amin. Sabi, ba't ba ganun magsasalita? Sabi po sa akin, ganyan daw yan pagka may nakikitang kakaiba. Tapos lumapit po sila, umakyat sila dun sa kwarto ng mandadi ko. Sabi niya, narinig ko talaga, dun po sa kwarto na yon, nandun po yung pinakamalakas na espiritu. Alam niyo po, takot na takot talaga ako nun. Kung ikaw po, titira ka pa ba doon? Sabi sa amin, basta may kakaiba daw na masamang espiritu daw po doon sa bahay na yon. Pero lately ko nalaman na kami po pala ay tinatakot. Ganun po yung pinagdaanan namin. Para lang paalisin kami sa bahay. Pero alam niyo po, hindi kami umalis. Nagsaserve na kami kay Lord nun. Hindi naman kami natakot. Given na hindi kami natakot, pero wala pa kasing tutuloyan. Kasi wala pang pan-down payment para sa bagong bahay. And to cut the long story short, kami po ay natira sa isang bahay na ang paligid lang po ay yero. Imagine, Baguio po ito, napakalamig po noon. Pero ang bahay na tinutulayan po namin noon ay nakapaligid lang na yero. Kumbaga, may masilungan lang po kami. Kami po ay 5 magkakapatid na noon at bagong panganak ang mami kay Gideon. So, si Gideon po ay 20 years na ngayon. So, that was 20 years ago. Sa bahay po na yon, ginather kami ng daddy ko. Tandang-tanda ako, malinaw na malinaw po sa isip ko na yung double deck namin noon, sabi ng daddy ko, mag-pray tayo at mag-declare. So, ang prayer ko po noon, lumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo po kami ng bagong bahay at magandang kotse. Ganun po yung laman ng prayer ko noon. Pero, hindi po nangyari agad. Ang dami namin pinagdaanan hanggang sa nandito na po kami sa Bulacan ngayon. Naglilingkod. Buong family po kami naglilingkod sa Panginoon. Kung makikita nyo, lahat talaga kami all out kay Lord pagka nag-serve sa Panginoon. Pero, dumanas pa rin kami sa alam niyo po yung sinatawag na kasalatan, yung talagang said na said ka. Dinanas po namin yun, pero alam niyo po, the God I know is faithful and true. Ito po ay picture nung ngayong linggo lang na to, na si CJ po ay pumirma ng isang katibayan na kung saan bumili siya ng lote sa Grand Royal Subdivision. Sabi ng Diyos, nakita ko, inobserbahan ko kayo. Mula nung pagkabata mo, nakita ko yung pagpupursige nyo na maglingkod sa Panginoon. And you know what, mga kapatid? Ngayon po ay sinasagot ng Diyos yung bawat panalangin na noon ay dalangin lang. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko kaninang umaga, si CJ, nauna lang. Yung dito, susunod na yan. In Jesus' name! Because the God we know is faithful and true. Ang tanong, kumusta po yung puso mo pagka may problema ka? Kumusta po yung puso mo pagka kulang na yung finances mo? Kumusta ka pagka dumaranas ka na ng health problems? Kumusta ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? At kumusta yung pamumuhay mo pagka nabibigatan ka na at wala pa yung hinihiling mo sa Panginoon? Kanina pinag-imagine ko po kayo lahat ng ginawa niyong hindi maganda.
lahat ng ginawa niyo maganda, pero ngayon po sa aking pagtatapos, pwede ba? Imagine niyo yung mga magandang ginawa sa inyo ng Panginoon. Ngayon, habang ini-imagine niyo po, sabihan mo po ako ng dahilan para tumalikod ka pa sa Panginoon. Ang title po natin ay Under Observation. Kita po ng Diyos lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng kasalanan mo, pero ang maganda, kita din ng Diyos kung paano Kanya pagpapalain, kung paano Kanya pasasaganahin sa tamang oras niya. And let me end with this. If you pass the observation, everybody, celebration is your next destination. Amen! Pwede po bang pumalakpak ang lahat ng handa ng mag-celebrate papunta sa destination na hinahanda sa Kanya ng Panginoon? At kung ikaw po ay ready na, please stand on your feet and let's declare na ang Panginoon na kilala natin ay faithful and true. Hallelujah. Let's worship God. Let's take this moment to worship and give God the highest honor. Glory in Jesus' name. Hallelujah. Pwede po ba taas natin yung ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah. The God I know, my tower of refuge, hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the sea, the God I strengthens the weak. The God I know, your heart is within me, as you are. Yan, pwede po ba declare natin ngayon na, Lord, we want more of you. Mas maraming presensya mo, Panginoon. Hallelujah! This is my cry. My one desire, more of you, more of you. Come on, let's worship God. Oh, my one desire, more of you, yes, you. This is my cry. My one desire. Come on, gawin po natin ito panalangin sa Lord. Open your mouths. God, I know. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the sea. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me, as you are, so are. Aming Ama, Panginoon, sa umaga pong ito naniniwala po ako na meron ka pong iniligay na mensahe sa puso ng bawat isa na narito. Lord God, meron pong mga tao dito na may mga mabibigat pong pinagdaraanan. Meron po silang mga alalahanin sa buhay. Meron po silang dinaranas na karamdaman. Meron po silang kabalisahan na pinagdaraanan ngayon sa kanilang physical na katawan. Pero naniniwala po ako, Lord God, na naobserbahan mo po ngayong umaga nito ang kanilang willing heart, Panginoon, na magpagamit sa iyo
at mas lalo pang paglingkuran ka sa mas malalim na kaparaanan. Kaya naman, I believe, Father, na bubuksan mo po ang floodgates of heaven, Panginoon, sa oras na ito para ibigay sa kanila ang kalakasan, ang kasaganahan, ang peace of mind, ang financial breakthrough sa oras pong ito. Kaya naman, maraming salamat po. We give you back the highest praises, honor, glory, and thanks. In Jesus' name, pakitaas po ang inyong dalawang kamay and receive the declaration sa Panginoon. Ngayon ay dinideklara ko na sa pamamagitan ng Diyos na buhay, ikaw ay lalakad ng lalakad ngunit hindi mapapagod. Tatakbo ng may paglilingkod pa rin sa Panginoon. Wala kang problema na hindi pagtatagumpayan. Walang karamdaman na pababagsakin ang iyong pananampalataya. At walang pangangailangan mo na hindi tutugunan ng Panginoon ngayong buong taon na ito. Tanggapin mo ang kapahingahan, ang kagalakan at kapayapaan na mula sa Panginoon. Ito ang aking deklarasyon sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name! Let's worship the Lord. This is my cry, my one desire. More of you, more of Yeah, good morning po. Taas po ang kamay ang pinagpala na salita ng Panginoon. Taas po ang kamay na gustong i-elevate at i-promote ang Panginoon. Pero syempre, under observation muna tayo. Di ba? Kahit walang nakakakita sa atin, tama pa rin ang ating ginagawa. Okay? Dadayo po ngayon tayo sa oras ng ating pagkaloob. At sa mga gusto pong magkaloob online, meron po tayong GCash at bank account, naka-flash po sa ating screen. At sabi nga po ni Pastorel, hindi nakikita ng mga tao ang mga sakripisyo natin, pero nakikita ng Panginoon ang mga pinagkakaloob natin sa Kanya. Kaya ito po, manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami, nakapagpahinga po kami sa iyong presensya. Sa mga magkakaloob po, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon, at ibalik niyo po sa kanila ang mga karapat-dapat at sapat po sa kanila. At sa mga wala pa pong kakayahang nakapagbigay, Panginoon, i-bless niyo po sila. At darating yung oras at panahon, sila po ang testimony sa pagbibigay nila. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Pinakamalakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Wow, what a powerful message! Na-challenge din po ba kayo doon? Nahamon po ba tayo that you are under observation? Kaya naman gagawin talaga natin yung best para mabigyan kaluguran ang Panginoon. Kaya sabihin mo nga po sa katabi mo, you are under observation.
at ire-reward ka ng Panginoon. Ayan. Hello po ulit sa inyong lahat. Salamat po sa mga bisita na nakasama po natin dito. Palakpakan nga po natin si Lord muli sa buhay ng mga Del Pilarians na nandyan. Kasama po si Sir Pat. Si Sir Pat po ay kasama po natin. Nasaksihan niya po yung from the beginning din ng church po natin kung gaano ka-humble. And konting sharing din po. Yung 13 years ago na yon is during that time tayo pa yung sumasayaw no? Pero look at Sir Pat now, siya na po yung nagko-choreograph at tunay nga po na prinomote ng Panginoon kasi nag-champion po ang Marcelo. Palakpakan niya po natin si Lord. Actually, that's Wednesday po na pinag-pray po natin sila. Binisita po natin sila dun sa Marcelo. Grabe po yung iyak ng mga kabataan na ito. Mapalalaki o babae, talagang hagulgul no? Kasi talagang andun po yung sakripisyo, dun sa ilang weeks nila na pagpapractice. Pero tignan nyo nga po, pag nakita talaga ng Panginoon na ikaw, tapat ka, ginagawa mo yung best, ire-reward ka ng Panginoon. So once again, congratulations, Del Pilarian, Sir Pat and team. Maging sa lahat po ng bisita natin na nakasama po ngayon, maraming salamat din po. Sa pagkakataon po na ito, gusto ko lang din ibalik sa Panginoon yung papuri at pagsamba. All glory to Him. Yung shinare po ni Pastorel kanina is something na talaga pong worth celebrating for kasi ako po anak ni Pastor Arman, yun, kita po namin lahat ng sakripisyo ng family namin, lahat ng persecutions din ng ibang tao na gusto din po talaga namin magkaroon ng sariling bahay para ma-accommodate po yung mga bisita, yan. And hindi po naging madali, pero truly, last, po yun, actually parang Tuesday ba yun? Tuesday or Wednesday din po ata that day. Ayun po, nabigyan ng pagkakataon na mapaboran ng Panginoon at nakabili na po ng lupa na pagtatayuan ng bahay ng De La Peña family. So yung pagpapatayo po, by faith na lang po ulit. Pero yun po ay dahil sa pabor na nagmumula po sa Panginoon. At this moment, tawagin ko naman po, lumapit po sa akin si Tito Marcy kanina. Punong-puno ng pagpapasalamat yung kanyang puso dahil may gusto po siyang i-share na short testimony po sa inyo na may kinalaman din po dun sa napakinggan po natin ngayon. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay ni Tito Marcy. Yan, Tito Marcy, dito ka po sa harap para maibahagi po sa kanila yung testimony na yan, gusto mo pong i-share. Ako po magpapasalamat kay Lord sa answer prayer dahil napakabuti niya. Yung pong dalawang apo ko, isa kinuha sa beauty pageant, yung isa Bulacan Mid. Sabi ko doon sa apo ko, magaganda dumating na kalaban. Sabi ko, anak, sabi ko ng God, yung pangako sa Kuligan 26 na bibigyan ka ng wisdom na sa question na answer. God will, ayun, nanalo po yung apo ko. Yung naman pong isa apo ko, sabi ko, buong Bulacan, kumukuha ng representative para ilaban sa Clara. Awatin po Diyos, God will, nanalo rin po. Kaya pasalamat po kay Lord. Mga answer prayer po. Yung lahat ng tiga Marciano, answer prayer din po nila maging sila sa choir. Palakpakan po natin si Lord. Congratulations. Very proud, Lolo. Congratulations po sa iyong apo. Tingnan niyo po, ang daming victories, ang daming dahilan para i-celebrate natin yung kabutihan ng Panginoon at siya lamang po yung dapat parangalan. Alright, announcement po. Alright, yung una pong, yung malaking event na mangyayari po this coming January 31, yung tinatawag po nating Workers Summit. So nabanggit po natin last Sunday na nag-open po tayo ng ilang ministries na pwede nyo pong galawan, pwede sa ushering team, sa tech, videographer, photographer, logistics, open din po yung kids teacher. So gaganapin po this Saturday na yung Workers Summit po natin. Meron po tayong 4 na big speakers po diyan. Ayan, si Pastor Reggie, si Pastor JR, ang ating pong pastor, Pastor Arman and Pastorel. So sa mga may currently na ginagalawan po na ministries and yung mag-a-apply din po to a new ministry, bibigyan po namin kayo ng confirmation dun sa final ministry na pwede nyo pong salihan. Samahan nyo po kami this coming Saturday na isa full day, whole day activity po natin, pakikinig ng salita ng Panginoon. Talagang mahahasa, talagang matcha-challenge na ako. Grabe po yung experience po dito. So wag po kayong mawawala. Again, sa mga workers po ng MJCC, sa mga may currently ginagalawan at a-applyan po na ministry, samahan niyo po kami this coming January 31. So meron po tayong, bali, registration starts at 7:30 a.m.
mas maganda din po nandito na po kayo before that time para makapagkape, makapag-fellowship pa po. Because at exactly 8 o'clock tayo po ay magi-start. May mga speakers nga po tayo. So, let's be on time. Actually, before the time, mas maganda po. We also have 300 pesos na registration fee para po dun sa lunch, sa food po natin, sa buong araw po na yon. So, magpa-register lang po kayo until today para dun po sa lista po natin, malaman po natin kung ilan po yung delegates po natin for our worker summit. Sa inyo pong cell leaders, hanggang mamaya, kukunin po namin yung final list. And then yung final payment naman po is until January 28 or sa Wednesday po yun. Okay, so palakpak nga po, marinig nga po natin yung palakpak ng mga workers na MJCC, dancers, musicians, singers, at lahat ng ministries na ginagalawan nyo po. And also, wala po tayong youth service this January since every last Saturday po kasi yung youth service natin. Bibigyan daan po natin yung worker summit po natin. Pero don't worry, mga kabataan, kasi on February, tuloy po ang ating youth service. That's February 28 naman po. So invite na din namin yung mga Del Pilarians. Bukod po dito sa Sunday service natin, meron tayong mga youth service na ginaganap every last Saturday of the month. So for February, Love Day celebration na din po natin. So makapunta po kayo dito, ma-enjoy nyo din po yung banding. Lahat po kabataan, talagang yung energy ng mga kabataan hindi na nga po kaya ng mga trentahin Kaya medyo pagod-pagod na. Pero yon, sa mga kabataan, ma-enjoy nyo po yung Youth Love Day po natin on February 28. Once again, palakpakan nga po natin si Lord. Nabanggit ko na po, yung registration po ng summit is later on, makakapagpalista po kayo kahit after ng service sa mga cell leaders nyo para makuha po natin yung final list ng ating pong delegates. Alright, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Ayan. Medyo nag-extend lang po tayo, kasi 11:24 na po. Usually, mga 11:10, 11:15 natatapos po tayo. Sa mga bisita po natin, marami pong salamat. Congratulations sa mga Del Pilarians. Palakpakan natin yung mga nag-effort, talaga nag-practice. Right? Naalala niyo, sabi sa inyo no Wednesday ba ng gabi yon? Sabi ko, kapag hindi kayo nanalo, hindi ibig sabihin kayo natalo. Okay? Kapag hindi kayo nanalo, ibig sabihin, hindi pa yun yung time ng Diyos para sa inyo. Alright? O nangyari po yun, sabi no Isaiah 60, when the time is right, sabi ni Lord, I, the Lord, will make it happen. Palakpakan natin doon ng Panginoon yan. Last na lang po, patapos naman na po tayo. Pero kagalakan ko po kasi na nandito po yung aking kaibigan pastor na ang puso po nito yung mag-mission, abutin yung mga tao, may mga pangangailangan. So hindi po niya alam to. Tatawagin ko po siya para hilingan natin siya ng isang kanta. Okay po ba sa inyo yun? Kaya pakantayin natin, no? Right. And after po noon, maya-maya, pag natapos na po tayo, huwag muna po kayo alis. May saserve po sa inyong merienda. Ayan, sige po. Ito po si Pastor Raul ay malapit po yan sa puso ko. Talaga na-witness po niya paano kami nag-serve sa Panginoon noong time na nasa Baguio. And praise God, na-witness niya po ngayon kung ano yung nakikita niya na bunga ng pag-serve sa Panginoon. Palapakan mo natin Panginoon. Pastor Raul Pascua. Pastor Saliarmat po, isang kagalakan po ulit na makabisita po sa inyo. I have some Bible materials para po sa ating pong community. And also, yung pong mga kids umbrellas na ipapamigay po natin sa 2nd anniversary ng ating MJCC Quezon City chapter. Ayan. And sige, kakanta ba ulit? Okay po. Salamat sa Diyos. Alright. Yo, come on, listen up, yo. Alright, for the glory of God. Alright, kantahin natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Here we go. 1, 2, 3, and as for me and my house, listen up, yo. We will serve the Lord. Come on, everyone, hey. As for me and my house, we will serve the Lord. One more time, everybody now, say, as for me and my house, we will serve the Lord. Say, we will serve the Lord. As for me and my house, yo. As for me and my house, we will serve the Lord. Ito yung rap line. Alright. Purihin si Yahweh, ang sabi ng marami.
purihin siya sa kaparaan ng kumanta. Sumayaw tumula sa mabagal, malumay na tiyempo umusal ng dalangin na tono, daladala ang banal na mithiin, damang-dama ang banal na layunin. Ngunit kung ang gala kayo maapaw at ang galaw ng iba'y pahataw, umindak, pumadyak, pumalapalakpak, yumugyok sa tunog sa mabilis sa tugtog. Kasi eto, 47 na ang salmo, magdiwang ang lahat nagdilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Ang sabi ng Biblia, sabay-sabay tayong kumanta. As for me and my house, we will serve the Lord. Say, we will serve the Lord. As for me and my house, say, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, ito ba isa pang rap line? Brother, may tanong, ano ba ang mas banal? Ang tipong humahataw, ang tiyempong mabagal? Ano ba ang pabor sa mata ng may kapal? Ang tipong may sayaw o ang di gumagalaw? Hindi ba? Sa puso pa rin tumitingin, basta't may maayos at malinis na hangarin. Ano man ang alarma, bukal sa damdamin, ihayag mo ang hallelujah. Sumigaw at purihin natin ang Panginoon. Say, well, everybody say, well, say, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Isa pong kagalakan na tayo po'y nagsa. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Alright, Ito na, come on! Kami ay nagagalak na makasama ka sa awiting ito. Halina't sumambay, palakpak ang kamay, at sabay ikaw ay bilang papupugay sa Diyos sa may kapal. Kung ika'y nalulungkot at ika'y nalulumbay, magpuri ka sa Diyos, tayo'y sabay-sabay! as for me and my house, yo, we will serve the Lord. Me and my house, yo, say, as for me and my house, we will serve the Lord. Pastor Rael on the house, now say, Yo, there's a party now happening in this place. So want to join us? So come on and celebrate. The presence of God is about to take rest. If you want them, everybody, let's shout, jump, clap your hands, everybody, hands up, hands up. That's for me and my house. In the house. as for me and my house, Isa pa po, isa we pa will po. serve the Lord. Say, we will serve the Lord. As for me and my house, as for me and my Ito po yung tinuro niya sa amin nun, nung bata po kami. the Lord. Here we go, Pastor Rael. Go on. Yo, halina, halina, at magpuri tayo sa awiting ito. Ang siyang mapuya, pangalan niya'y banal. Ano, Jesus ang pangalan. Wala nang papantay sa kanyang kadakilaan. Kung ika'y nahihina sa dami ng problema, Huwag ka nang mangangamba, ngayon ay may karami ka. As for me and my house, we will serve the Lord. Say, we will serve the Lord. As for me and my house, as for me and my house, we will serve the Lord. Break it down, yo. Yeah. Thank you, Lord. Yeah, glory to God. Come on! Salamat Pastor po sa Raul Diyos. Pascua! Salamat po sa Diyos. Thank you, Pastor. Maraming salamat po. Alam nyo, isa lang pong maiksi na patotoo din, yung pong life testimony nila Pastor Arman, especially the one who really Pastor Rael shared to us this morning. Ako po ay witness sa kanila pong humble beginning way back in the city of Baguio. Maliliit pa po sila noon. Talagang kasama po sila sa ating kids ministry. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging parte po ako ng ministeryo nitong pamilya pong ito. At sabi ko nga kanina, napapaiyak ako, isang kagalakan po na makita sila na i-elevate at i-promote ng Panginoon. Because promotion doesn't comes from east or west. Promotion only comes from our Lord, our God. So, manatili po tayong tapat sa Panginoon. Nakikita niyo po yung ating pong mga
mga katapatan at pagsunod sa Kanya ayon po sa Kanyang kalooban. Go lang po tayo. 2026, marami tayong aarestuhin para sa Panginoon. Amen. God bless po sa atin. Thank you po, Pastor. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor Raul Pascua. Ayan. Tayo na po tayong lahat. Yan. Alright. And we're praying po sa mas malaking lugar. Sooner or later, bibigay po ni Lord. Magsasama po, magsasabay po ang first service and second service. Sino po naniniwala doon? Bibigyan tayo ni Lord na mas malaking lugar. Amen. Pakitaas mo inyong mga kamay at ngayon nga ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Sukristo at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name. Malayo po tayo makipagsamayan sa mga kapatid natin dyan, malalayan. Sama-sama po natin awitin muli ang Panginoon. Puso ko'y hinahangin sa banal mong pag-ibig. Yakap mo ng aliw para mabawat saglit. Hindi mapapangkilan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. That ends our second service. Thank you po. Yan, meron po tayong ipapamigay na champurado pero habang pinapamigay po yan, tawagin ko muna po si Zane na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayong araw po na to. Ayan. Zane, nasan ka?